Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan natin ang mga visa options or visa retirement options for former Filipinos na gustong mag-for good sa Pilipinas pero ayaw nilang mag-apply ng dual citizenship. Posible ba ito? Details coming right up. Ang isang former Filipino ay isang Filipino citizen na ng ibang bansa, nag-apply ng naturalization para maging citizen ng isang particular na bansa at ikaw ay under na ngayon sa former Filipinos category or tinatawag nila na balikbayan. May mga former Filipinos na gustong-gustong mag-for good na sa Pilipinas. May mga options sa mga former Filipinos para hindi kayo bayad ng extension ng visa. Kasi kahit Pinoy kayo dati, pero as soon as you guys have naturalized in a particular country, you now belong to the foreign nationals category. Kasi nga, give up na ninyo yung pagiging Filipino citizen ninyo. May mga privilege ang former Filipino to stay in the Philippines. Meron ding mga visa retirement na ino-offer sa mga former Filipino na ayaw magpa-dual citizen kasi ayaw na nilang i-retain yung pagiging Filipino citizen nila. May mga rason sila kung bakit ayaw nilang maging dual citizen kahit gusto na nilang mag-retire sa Pilipinas. Wala namang problema doon. May mga options tayo na ibibigay sa mga former Filipinos na gustong mag-for good sa Pilipinas. Ang pinakauna na option ninyo is, as a former Filipino, mabibigyan kayo ng privilege visa or balikbayan visa upon entry into the Philippines. 1 year po yan. 1 year free upon entry into the Philippines. Kung kayo ay nanonood ng aking mga travel updates, nabanggit ko po sa video yon kung ano yung mga kailangan nyong ipakita para ma-avail ang balikbayan visa. So 1 year. Kung nag-decide kayo na gusto nyo pang mag-extend ng stay sa Pilipinas, pwede nyo naman i-extend ang inyong visa. Pumunta lang sa pinakamalapit na Bureau of Immigration at mag-extend. Ang disadvantage niyan is, syempre, magbabayad ka. Kasi hindi na siya libre. Yung unang taon mo, libre yon. Hindi ka pinabayad. Kasi nga, pribilehiyo yon as a former Filipino. Pero, kung magtatagal ka, gusto mong mag-extend, may bayad na po yon. At sa ngayon, ang Bureau of Immigration ay nag-i-extend lang po ng 2 months. Every 2 months, balik ka ng balik sa Bureau of Immigration para i-extend yung visa mo para legal yung pag-stay mo sa Pilipinas. Kung ayaw mo naman doon sa extension of visa every 2 months, pwede kang mag-apply ng 13G. Ito ay resident visa para sa mga former Filipino. Katulad ito ng 13A para sa mga foreign nationals na nakapag-asawa ng mga Pinoy. So, ito yung immigrant visa by marriage. Ang 13G naman is immigrant visa as a former Filipino. A-applyan nyo po ito sa pinakamalapit na Bureau of Immigration sa inyong area. Tandaan lang po na hindi lahat ng immigration offices ay nag-cater ng ganitong service. So, kailangan nyo talagang mag-inquire kung aling Bureau of Immigration pwede kayong mag-apply. May mga requirements sa Bureau of Immigration website, so pakicheck na lang po. At maaaring tawagan ang Bureau of Immigration kung saan kayo mag-a-apply para kompleto talaga yung requirements nyo. Kasi minsan, andun sa website yung general requirements nila. Pero may mga Bureau of Immigration offices na may karagdagang dokumento na hinihingi as part of the requirement. So, mas maigi talaga na tawagan para hindi kayo pabalik-balik. Isang puntahan lang, isang bagsakan lang ng dokumento kapag nag-apply ka ng 13G. Ang other option naman ninyo is yung SRRV. Pwede din pong mag-apply ang isang former Filipino para sa SRRV. Ang pinaka-requirement sa SRRV ay dapat 50 years old and above ka. May mga karampatang processing fee, may babayaran ka pa rin for SRRV.
Kung gusto nyong malaman ang mga detalye para mag-apply ng SRRV, pumunta lang po kayo sa PRA website. PRA stands for Philippine Retirement Authority. So, i-google nyo po yon, pra.gov.ph. Andun po yung lahat ng detalye kung gusto nyong mag-apply ng SRRV. So, eto yung mga options nyo as former Filipino kung ayaw nyo talagang maging Filipino ulit, pero gusto nyong mag-retire sa Pilipinas. So, yung privilege visa na 1 year at mag-extend na lang kayo every 2 months. Ang disadvantage din sa pag-extend ng visa, hindi ka naman pwedeng mag-extend na mag-extend na mag-extend. There will be a time na kailangan mong mag-exit sa Pilipinas at least 24 hours at babalik ka na naman ulit to avail the balikbayan visa again na 1 year. So, medyo hassle sa part ninyo, especially sa ating mga seniors, medyo hassle talaga sa kanila yon. So, yung dalawa pang option, yung 13G at SRRV, medyo magandang-gandang option yun kasi nga, pang matagalan yun, permanent. So, pwede kang magstay sa Philippines for as long as you want, kahit hindi ka dual citizen. Pwede ka ding bumili ng property sa Pilipinas on this visa, pero limitado lang din po. So, tandaan, limitado ang inyong purchasing capability ng mga property sa Pilipinas as a former Filipino. Kung gusto nyo malaman ang exact details, kung ano lang yung pwede nyong mabili na property sa Pilipinas, mas maigi pong kumonsulta kayo sa isang lawyer para legit talaga, para walang sabit, walang illegal na transaksyon, at legit yung pagbili nyo ng property. So, mas maganda po yun. Kaya, ito yung mga options ninyo, former Filipinos, na ayaw maging dual citizen. Pwedeng-pwede namang mag-retire sa Pilipinas kahit hindi ka magpa-dual. And I understand, if you guys don't wanna pursue or regain or reacquire your Filipino citizenship, even though you guys want to stay for good in the Philippines. Pwedeng-pwede naman, posibleng-posible po yun sa mga options na binigay ko sa inyo as a former Filipino na gustong mag-for good sa Pilipinas. May mga iilan-ilan din tayo mga subscriber na ganyan ang ginawa. Meron tayong mga 13G visa holder dito sa channel. Meron din tayong mga SRRV visa holder dito sa channel ng mga former Filipino. I-check nyo lang po yung mga website na binigay ko for the details para alam ninyo kung ano yung mga requirements na hihingiin kung mag-a-apply ka ba ng 13G or mag-a-apply ka ba ng SRRV. Kasi yun lang yung nakikita kong option as a former Filipino para pwede kang magtagal indefinitely sa Pilipinas kung ayaw mong maging dual citizen talaga. So, posible yun, kabayan. Ang dami nang gumagawa nun kahit hindi dual citizen ay nakakapag for good pa rin sa Pilipinas. So ito po ang ating latest update. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa aming channel, The Eton Squad. At maraming salamat din po sa inyong suporta at tiwala. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaaring mag-comment lang po sa video ito or mag-message kayo sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad. Muli, kabayan, maraming salamat. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.